In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. Ngayong buwan, halos 17% ang ibinaba ni Bitcoin at papasok ito bilang pinakamasamang November mula pa noong 2019. Pero ayon kay Nick Rock ng Leverage, hindi ito katapusan. Ito ang signs na naglilinis ang market at naghahanda para sa isang promising na bagong taon. Sabi niya, kapag pula ang buwan dahil sa capitulation, nagbubukas ito ng pagkakataon para sa mga smart investors na magsimulang mag-tail in. Sa madaling salita, natanggal ang sobrang leverage, natapyasan ng mga proyektong mahina ang pundasyon at may puwang na ulit para sa mga long-term holders na pumasok ng dahan-dahan para bago pumasok ang 2026. Sa ngayon, si Bitcoin ay nasa bantang 90,000 price level habang bumaba ito ng halos 16.9% ngayong November, halos kapareho ng nangyari noong November 2019 na umabot sa halos 17.3% ang ibinagsak. Kung babalikan ang mga nakaraang taon, ang pinakamasakit na November ay 2018 nang bumagsak ng 36.5% kasunod ng bear market matapos ang rurok noong 2017. Huling red na November bago ito ay 2022 kung saan nabawasan ng 16.2% ang halaga. Mahalagang tandaan, normal na malakas ang November para kay Bitcoin. Kaya kapag pula ang buwan, napapakamot ang marami. Dahil dito, may mga nangangamba kung ano ang posibleng mangyari sa December. May nagsasabi na kapag pula ang November, madalas pula rin ang December. Pero ang mas malaking punto dito ay timing at structure. Maraming araw ang tahimik dahil sa Thanksgiving at mabagal ang kalakalan, kaya mas madaling maitulak ang price sa manipis na order book. Ayon kay Justin ng Arctic Digital, sanay ang crypto native investors sa 4-year market cycle kung saan madalas nagkakaroon ng year-end rally sa October, November at minsan hanggang December. Pero ang cycle ngayon ay napaaga dahil sa paglulunsad ng spot Bitcoin ETF noong early 2024 sa Amerika. Tingin niya positive ito dahil malinaw na pumasok ang mga institution sa mas meaningful na paraan. Kapag nangyari yon, nagbabago ang pacing, lawak at timing ng price action. Ibig sabihin, kahit hindi sumunod ang kasalukuyang buwan sa lumang seasonality, hindi ibig sabihin patay na ang galaw. Nagbago lang ang mga participant at paraan ng pag-aayos nila ng risk. Sa technical na perspective, may dalawang antas na tinitingnan para sa monthly close. Una, ang bandang 93,000 na kapag naabot ni Bitcoin sa pagtatapos ng buwan ay positibong senyales na may momentum pa rin. Pangalawa, ang bandang 102,000 na itinuturing na sobrang bullish kung marereclaim. Kahit maaaring kailanganin pang hintayin ang susunod na buwan para dito. Sa ngayon, umiikot ang price ni Bitcoin sa 90,000 price level at hindi pa nababasag ang resistance sa ilalim ng 92,000. Ang ganitong market ay hindi para hulaan ang direksyon, ito ay gabay para bantayan kung saan posibleng kumapit ang buyers at kung saan lumuluwag ang fear. Ngayon, bakit ba naging ganito kabigat ang pagbaba nitong 2025? Ayon sa ilang eksperto, higit $1 trillion ang nabura sa kabuuang crypto market value sa loob lamang ng ilang linggo. Mula sa sandaling umabot sa 120,000 si Bitcoin at mabilis na dumulas sa 80,000 range. Maraming investors ang nakaalala ng 2017 at 2022. Pero sa pagsusuri ng mga guests sa Bite Size Insight, iba umano ang nangyayari ngayon. Hindi ito systematic ayon sa macro analyst na si Noel Acheson. Mas tama raw tawaging liquidity-driven correction. Nagbago ang inaasahan ng market tungkol sa magiging kilos ng Federal Reserve sa rate cuts at ang Bitcoin bilang isa sa pinakasensitibong asset sa flow ng pera. Ang unang sumasalo ng epekto. Mahalagang punto rin na binanggit niya, bumaba ang dominance ni Bitcoin at Ethereum hindi dahil lumipat ang pera sa mas ligtas na crypto, kundi dahil may mga lumipat palabas ng crypto papunta sa non-crypto markets. Yan ang patunay na malalim na ang ugnayan ng crypto sa macro at sa posisyon ng mga institution. Sa kabilang banda, binigyang diin ni Tim Meggs ng Low-Tech ang pagiging matured ng crypto market. Noong mga nakaraang cycle, mabilis ang sunod-sunod na liquidation at pagbagsak ng ilang kumpanya sa loob ng ilang araw. Ngayon, mas measured ang kilos dahil mas dominanteng kasali ang institusyon na may mas mabagal at mas prosesong pagdidesisyon. Ang binabantayan nila araw-araw ay volatility, open interest, liquidation at exchange activity. Makalipas ang unang yugto ng fear, nakita nilang unti-unting sumisikip ang bid at humuhupa ang forced selling. Para sa kanila, healthy ang ganitong paglabas ng sobrang leverage sa sistema dahil mas nagiging malinis ang susunod na galaw. Idinagdag naman ni Glenn Goodman na wala pang iisang malakas na kwento o narrative
na sinasakyan ng market. Noon ay global currency o digital gold. Ngayon, mas mahina ang bandila, kaya mas madaling hatakin ng macro at galaw ng tech stocks ang direksyon. Lumipat naman tayo sa pagmimina dahil foundation ito ng network at bahagi ng konteksto kung bakit nananatiling matibay si Bitcoin sa kabila ng pabago-bagong price. 13 years na mula sa unang halving nang bumaba ang nakukuha ng mga miners mula 50 BTC patungong 25 BTC. Ngayon, 4 na beses nang nagkaroon ng halving at ang block reward ay 3.125 BTC na lamang. Sa panahong ito, patuloy ang pagbabagong anyo ng industriya, lumalaki at nagsasama-sama ang malalaking miners at marami ang nagda-diversify patungo sa AI upang palawakin ang kita. Kasabay nito, may maliit ngunit kapansin-pansing muling paglitaw ng solo at hobbyist mining. Ayon sa mga analyst ng Bitfinex, tinutulungan ito ng mas efficient na mining pools, mas efficient na machines. Halimbawa, may mga tool na pabor sa solo mining na mababa ang latency, pati firmware na nagbibigay daan sa underclocking para sa pinakamainam na efficiency. Hindi nito matatalo ang mga industrial farms sa lakas ng hash, pero pinapalawak nito ang participation at decentralization sa gilid. Kumpara noong 2024, mas malaki, mas sophisticado at mas kalat sa iba't ibang lugar ang industriya ng pagmimina ngayong 2025. Umabot sa symbol na 1 zettahash per second ang global hash rate noong August, hudyat ng mas malalaking puhunan at ng pag-deploy ng mga napaka-sophisticated hardware tulad ng Antminer S21 series. Pero kahit mas mataas ang price ngayong cycle, bumagsak ang hash price, ibig sabihin lumiit ang kita kada unit ng hash power dahil sa tindi ng competition. Ayon kay Christian ng Brains, mahirap na ang 2024, mas mahirap pa ngayon. Hindi alam ng sino man kung gaano katagal tatagal ang ganitong environment, ngunit malinaw na mas survival of the fittest ang laro. Ang may pinakamurang energy, pinakamagaling na pag-setup at pinakadisiplinadong operation ang mas nabubuhay. Sa price action naman ni Bitcoin, kung mapapansin natin, as the time of recording, nagkaroon ng bounce above 90,000 at ang nakikita nga natin na resistance dito, ito din yung sinabi ko sa previous analysis, ay nasa 98,000 price level. And then next is a swing high ng 117,000. Sa ngayon, kahit meron nga tayong bounce dito, maaga pa para masabi na nagbalik na ang mga bulls. Possible relief rally lang yan. Kung malakas-lakas, posible siyang mag-retest sa 98,000. Pero kung ang narrative na mangingibabaw ay ang 4-year cycle based on historical data, debt cross, etc., nagmamaterialize yon sa isipan ng mga investors. At kung walang maganda-gandang positive narrative na makaka-impluensya sa sentiment ng mga investors, then yung retest sa 75,000 price is likely. We are still bearish dito sa price action ni Bitcoin. At kung short-term trader kayo, hindi porke sinabi ko na bearish tayo sa price action ay mag-short na kayo. Daily price action analysis lang ito. Sa trading, hindi tayo nagbabase lang sa iisang time frame. We have to use multiple at dapat lahat ng yun ay nagkakasundo at merong alignment. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.